Kinumpirma ng Agriculture Department sa pagdinig ng Kamara na palalawigin na hanggang sa katapusan ng taon ang ban sa pag-angkat ng bigas. At kaugnay niyan, target naman na may taas pa ang taripa sa imported rice. Si Bel Custodio sa sentro ng balita. Bel. Aljo, kasalukuyang tinatalakay ng House Committee on Agriculture and Food with Committee on Ways and Means ang estado ng implementasyon ng Executive Order 93 o ang 60-day importation ban sa bigas. Sa ilalim ng EO 93, ipinahihinto ang pagpasok ng imported rice, kabilang ang well-milled, regular milled at premium rice na sinimula noong September 1. Batay sa supply outlook na inilabas ng DA as of September 30, sapat ang supply ng domestic supply ng bigas. Halos puno na rin ang mga bodega ng National Food Authority. Kung susumahin ho natin yung January to September ng dapat natin i-import, dapat nasa 2.7 lang tayo. Pero na-import natin is 3.5. So we are 800,000 tons in excess. Tama-tama ho na pinutol ng ating presidente yung importation na initially, ang in-announce lang natin 60 days. Inanunsyo ni Department of Agriculture Secretary sa pagdinig ngayong araw na i-extend ng hanggang katapusan ng taon ang importation ban sa bigas. Pagkatapos ito, target ang ahensya at ng komite na maitaas ang taripa ng imported rice. Upang maibalik sa 35%, 35%, ang dating taripa mula sa kasalukuyan 15% or 15% bilang proteksyon laban sa biglaang pagdagsa ng mga imported na bigas. Pero kung hindi matapos ang pagrepaso dito ngayong taon, diskarte ng DA na buksan muli ang importation sa Enero na may target na 300,000 metric tons na maipasok sa bansa at ihinto muli ang importasyon sa panahon ng anihan sa February hanggang April. Samantala, pag-uusapan din mamaya dito ang pag-oobliga sa mga magsasaka para sa crop insurance, pagtutok sa extension services sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at nagpapalakas ang pondo ng NFA upang makapamili ng maraming palay lalo na sa panahong ngayong anihan. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Bel Custodio.